I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes, sa mga Marcos Lilies, supporters, Filipinos and OFW. Guys, meron tayong very good news for everybody. Nako mga bes malamang masupalpal dito mga DDS kasi sila po yung nagpapakalat ng fake news sa social media na wala daw pundo yung PhilHealth. Pero ano ito? Di ba guys? Nako, this is good news for everybody. Sabi dito guys, tingnan nyo wow. Ayan outpatient emergency cases now covered. OM talaga naman. Para kumpleto detalyado mga bes, basahin ko Ayun sabi po ng PTV4 news update. Lahat ng outpatient emergency, ayan, sinabi dito, cases sa accredited levels 1 hanggang 3 na mga ospital ay covered na ng facility based emergency agay benefit ng PhilHealth. Alinsunod sa outpatient emergency care benefits, ayan, package na ipinakilala noong nakaraang taon sa pamamagitan ng PhilHealth Circular Number 2024-0033. Mga DDS, yung mga pinagsasabi nyo yan sa social media, zero subsidy kanyo. Sabi na nga ni Pangulong Marcos Jr., hindi naman zero subsidy, laki-laki ng pera ng PhilHealth di ba? Sistema lang ang problema. Yun ang problema doon, sistema. Kasi hindi kasi inaasikaso ng mga nakaraan. Pinaalalahanin din ang mga naturang pagamutan na hindi nila kailangan ng hiwalay na accreditation para makapagbigay ng FBA benefits dahil kasama na ito sa kanilang accreditation bilang mga ospital. OMGAOs. Diba good news yan mga beswa? Gayon pa man, ang mga may extension facility ay kailangan magsumiti sa kanilang PhilHealth Regional Office ng certification na nagsasaad na pangalan ng affiliated extension facility at ang kumpletong address nito. Source PhilHealth. See guys, yan ang sinasabi natin courtesy po ng PhilHealth po ito. Courtesy po ng PTV. Sa mga nagpapakalat ng fake news dyan, tumigil-tigil kayo sa pagpapakalat ng fake news. So ngayon, cover guys, sa PhilHealth ang outpatient. Ano na, mga dilis, pati kayo kasama. Yan nga ang sinasabi natin. Bago kasi kayo nagpapakalat ng fake news, dapat mayroon kayong source. Ito pa. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ito. Maganda ito. Kahit hindi na confine, sasagutin rin ng PhilHealth ang gastos ng pasyenteng dinala sa emergency room. February 20, 2025. At sakto ngayong dumarami ang kaso ng dengue, ang pagtaas na din ng PhilHealth benefit package para diyan. Gastos kapag dinala sa ER ang pasyente pero di na confine, sagot na ng PhilHealth. Tama yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Dadagdagan niya pa. Sabi niya sa interview niya. Sinasabi ko sa inyo ano ngayon, pati mga DDS kasama din dyan. Iwasan nyo magpakalat ng fake news. Dapat pag nag-post yung totoo, para naman sa ganun hindi na mayroong kumbaga hindi lugi ba yung mga nanonood sa inyo. Kayo talaga ang galing-galing talaga magpakalat ng fake news para kumpleto detalyado guys, no? Ito, panoorin nyo ito, pakinggan nyo, sabi ng GMA. Eto na. Biktima ng hit and run ang apo ni Marilyn Syongko, kaya isinugod sa ospital. Buti na lang doon sa CT scan tsaka sa x-ray, wala naman damage yung bata. 8,300 pesos din ang inabot ng bill nila kahit outpatient at hindi naman na-confine ang bata. Sa bagong facility-based emergency package ng PhilHealth, kahit hindi ka na-confine, ay may makukuhang benepisyo mula sa PhilHealth. Itong pong February 14, nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages.
Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang miyembro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng mga gamutan, pero hindi po sila na-confine. Nagstay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours or 4 hours, tapos pinauwi na ulit. So kung ikaw ay dengue suspect at nadala sa ER, meron ka na rin po ngayong bagong benepisyo na makukuha. Hindi lang po for confinement. Sakto, dahil marami raw nag-aalala sa pagtaas ng dengue cases sa Metro Manila. Sa check-up pa lang, mahal na. Magpatingin po sa either sa consulta provider or pwede po kayong pumunta sa ER at may benepisyo pong makukuha galing sa PhilHealth, or kung kinakailangang ma-confine ay mayroon pa rin pong benepisyo na makukuha sa PhilHealth. Itinaas na rin daw ng PhilHealth ang benefit package nila sa dengue. Ang ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000, ngayon po ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever, ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Ang 17-year-old na anak naman ni Melchor may bato sa gallbladder. Kung siya raw ang bubunot, hindi niya mapapaoperahan ng anak. Yung naririnig ko doon sa mga ibang bed, mga halimbawa, 5 araw lang, nasa 60 plus eh. Ilang araw na kayo? 13 days na. Mang 13 days na to. Pero bago kami inakyat sa sa admission, pinasikaso muna namin yung PhilHealth ko. At saka malasakit. Yun sabi, hindi kami bubunot. Pipirma lang kami dun sa availment na Pinakamahirap ang kaso ni Maria dahil wala silang trabahong mag-asawa. Tapos, nagka-leukemia pa ang 4 na taong gulang nilang anak. Wala po kami kapera-pera po. Ano lang po, humingi lang po kami sa po. Ngayon po, nanghingi lang po kami tulong sa dugo pa lang, tsaka platelet po. Ang dugo po ay 1.5. Ang platelet, 1,000 po. Yung pala. Opo. Kailangan lagi po yung anak ko po. Mabuti na lang at indigent member siya ng PhilHealth. Ito yung miyembro kahit hindi nakakapaghulog sa PhilHealth. Naano ko na po doon sa social service po. Na-approvean na mako-covered ko yung PhilHealth yung anak ko. Opo, kasi indigent lang po din po yung PhilHealth ko. Covered ang anak ni Maria ng Z-Package ng PhilHealth o yung para sa malalang mga sakit gaya ng cancer. Ito po ay isang kabuuang gamutan po, simula po sa halimbawa diagnostics hanggang sa chemotherapy, kung kaya't malaki po yung ating coverage. Now, ang pamamaraan po ng pagbabayad natin dito ay by tranches, in order to make sure na ang pasyente ay patuloy na nagpapagamot at patuloy na nabibigyan ng gamutan ng ating mga providers. So out of the 500,000 pesos po, ay ang unang tranche ng pagbabayad natin is 300,000 pesos. Pangalawa pong tranche ng pagbabayad natin is 125,000 pesos, and the 75,000 pesos to complete the 500,000. Sa mga susunod na araw daw ay isasama na rin ng PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o yung libre pati pagsundo ng ambulansya sa pasyente. Mga kababayan, mga dilis, ano na yung mga pinapakalat yung fake news. Hindi kayo kasi nakikinig doon sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Lalo nila paigtingin pa, dagdagan pa. Ngayon, di natupad yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. sa sinabi sa interview niya. Yan ang sinasabi natin, lalo't bago ngayon yung President CEO ng PhilHealth. Bagong-bago, tinanggal yung luma. Saan kayo makakita? Yan ang bagong magandang balita, para sa mamamayang Pilipino, sa mga mga beneficiaries ng PhilHealth. O di kayo naloka, guys. Ang gandang balita yan, mga bes. Ang outpatient cover na ng PhilHealth. Saan kayo makakita niyan? Si PBBM lang sa kalam. Ayan, yung mga pangakong ganyan, tinutupad. Sabi sa inyo
Ha? So yun guys, ang pinaka-latest updates videos natin. Pati mga DDS, makikinabang dyan. Ha? Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babush, God bless Philippines. Courtesy po ng 24 Oras GMA News. Babush!